Okay, papatuloy na po tayo, mga kapatid. At itong ating pangatlong paksa ay pagsisisi at pananampalataya. Nung una natin ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos na yun ay pinakita niya sa pagpapadala ng sarili niyang anak na si Jesus upang maging tao, mamatay para sa atin at mabuhay na muli. Yung ginawa ni Jesus sa krus, yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay, yan ang nagpanalo sa atin ng ating kaligtasan. Ngunit kailangan tanggapin natin yon kasi hindi nga pinipilit ng Diyos sa atin, kahit na yun ang makakabuti sa atin, kailangan natin tanggapin, kailangan natin naintindihan na itong relasyon natin sa ating Diyos, siya ang nag-umpisa. Nung tayo ay makasalanan, yung nga pinagdala niya si Kristo, at we have a relationship sa Christianity na ang nag-umpisa ay ang Panginoon Diyos. Kung ganoon ang Diyos natin, mapagmahal, isang Ama na aalagaan tayo, kaya maaari tayong magtiwala sa Kanya, si Jesus na panalo na ang kaligtasan sa krus, kailangan ngayon tayong tumugon. Hindi siguro maaari na kaya nga kailangan maintindihan natin yung dalawang paksang yun sapagkat maraming ang mga Kristiyano ngayon na baka hindi nila nalalaman kung ano ba talaga ang ginawa ng Panginoon Diyos para sa kanila. Pero kung naintindihan natin, nalalaman natin yun, hindi maaaring ganun na lang ang buhay natin. Na sige, paminsan-minsan, nandiyan, magsisimba, paminsan-minsan magdadasal, pero most of the time, walang pakialam sa buhay spiritual, sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Kailangan tayo ay tumugon. At ang ating pagtugon ay pagsisisi at pananampalataya. Marcos, unang kabanata, talata 14 hanggang 15. Sabi dito, after John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. Ito yung sabi ni Jesus, "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." So, naririto na ang kaharian ng Diyos. Ano kailangan gawin ng tao? Magsisi at manampalataya. Kailangan tayo magsisi, ibig sabihin, baguhin ang ating buhay. At kailangan rin na maniwala tayo sa Ebanghelyo. Na tayo magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at yung kanyang mensahe para sa sanlibutan. Ito yung tinatawag na double action response, magkasama yung ating pagtugon. Hindi maaaring one or just the other. Kasi meron namang mga tao siguro dyan na nagkaroon sila ng buhay na hindi maganda, nag-abroad sila, di ba? Tapos kung ano-ano ginawa, tapos naranasan nila na hindi maganda ito, hindi maganda nangyari sa buhay ko. Umalik sila, pinagsisihan nila yung kamalian at nagbagong buhay sila. Maganda yun. Pero kung yun lang, kulang. Kasi kahit na isang tao na hindi maka-Diyos, ibig sabihin hindi naniniwala sa Diyos o hindi Kristiyano, pwede maging mabuting tao. Makita mo kung ano ang kamalian, tinalikuran mo yun, nagsisi ka, pero kung yun lang, kulang yun. On the other hand, meron namang marami dyan na nagsasabi, kilala mo ang Diyos, alam ko mahal ako ng Diyos, kaya ako may pananampalataya sa Panginoon Diyos, pero hindi sang-ayon sa gawain at utos ng Diyos. At yun siguro mas marami pa yung ganyan, lalo na dito sa bansa natin, na mga Katoliko, mga Kristiyano, makikita mo naman yung iba dyan, nagsisimba, nungumunyon, kaya yung iba, pag nakatingin, tumataas ang pilay nila, kilala ko ito. Pag nanakaw ito, di ba? O drug dealer ito. Sa kabulungan sa gobyerno, pero yan, nagmimisa, nag-umpisa. So, nagkukumunyon. So, merong, pero wala namang pagsisisi. Kailangan yung dalawa ay magkasama. Yun ang tamang tugon sa pagmamahal ng Diyos.
So, pag-aralan natin to, mga kapatid, unang-una yung pagsisisi, pagtapos yung pananampalataya. Yung pagsisisi, yung Greek word kasi dyan, Griego, ay metanoia. Yung metanoia, ibig sabihin niyan, yung pagbago ng pag-iisip. Yung 180-degree turn. Kalahati. Hindi 360 degrees. Kung 360 degrees, balik ka sa dati. So, 180. Talagang talikod, tinalikuran yung dating buhay. Hindi lang yan yung pagkumpisal ng gawain masama. Hindi lang yun. Nasasabihin natin, uy, nagkasala ako. Pero ibig sabihin nito, nagbago ang iyong direksyon. Dati, buhay sa mundo, ngayon, buhay sa Panginoon. Dati, iba yung mahalaga sa atin sa buhay, iba yung ideals natin, yung values natin. Ngayon, bago na. Dati, talagang basta't bahala ako sa buhay ko, sa gawain ko. Ngayon, tumitingin na tayo sa Panginoon. Yung pagsisisi ay kailangan maapektuhan ang kabuuan ng tao. Ang pag-iisip, ang ating attitudes, ang ating mga motives, everything that we are has to be affected by our repentance. Now, more specifically, pag pinag-uusapan natin ng pagsisisi, ibig sabihin yan, pagtalikod, pagtaboy sa kadiliman, sa kasalanan, sa kasamaan. Hindi na yan nararapat, ayaw ko na dyan. Yung mali ay hindi ko na tinatanggap sa aking buhay. At pagtalikod sa pagpapatakbo natin ng sarili nating buhay. Kasi marami naman dyan na hindi natin masasabing masamang tao. Baka walang ginagawang masama, di ba? Pero nabubuhay pa rin para sa sarili at ayon sa sariling kagustuhan. Hindi ba hinahanap, pinagninilay-nilayan, ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang gusto niyang pagawa sa akin? Sino ba talaga ako na minamahal ng Diyos? Pero nabubuhay na sila, hindi nga gumagawa ng masama, pero running their own lives. Mali yun. Kasi tayo, pag-aari tayo ng Panginoon. Nung namatay siya sa krus, tayo dati, alipin ng demonyo, ililigtas na tayo, pero ngayon tayo ay alipin ni Kristo. Siyang may-ari sa atin. And we cannot therefore just run our own lives. Kailangan tumutugon tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya nga, yung pagsisisi is turning away sa kasalanan at kasamaan at kadiliman and turning to isang buhay of life of obedience sa ating Panginoon. Ilalagay natin si Jesus dun sa sentro ng ating tahanan, sa sentro ng ating puso. No? Siya ang naghahari sa ating buhay. Ngayon, kasama rin dyan yung pagtalikod sa double-mindedness. Ibig sabihin, papalit-palit ba, dalawang pag-iisip, o yung lukewarmness, kasi sabi doon sa Revelation 3:15-16, kung hindi ka mainit o malamig, kung ikaw ay malahininga, no? Iluluwa kita, idudura kita, no? Isusuka kita. No? So yung paano ka, kung saan yung agos, doon ka, no? Hindi ka desidido, no? Hindi mo talaga okay ka dito na gagawa ng tama, pero mamaya pag nahihirapan ka na sa relasyon mo sa kapwa mo, o sa opisina, o sa paglilingkod sa Panginoon, medyo iibahin mo na. No? Lukewarmness, kailangan talikuran rin natin yan. Yung neglect of Christian responsibilities, meron tayong mga responsibilidad sa ating state of life. Kung ikaw ay asawa, maging tapat ka sa iyong tipaan sa iyong asawa. Kung ikaw ay magulang, alagaan mo yung mga anak. Kung ikaw ay empleyado, nandiyan rin ang Kristiyanismo natin na gawin mo ang kakayanan mo sapagkat ikaw ay binabayaran, sinesweldohan. So, ito mga responsibilidad ng isang Kristiyano, ginagampanan natin ang lahat na yan. Now, para mas maintindihan natin, kasi ito, ano nga yung pagsisisi, nasabi nga natin, ano naman yung hindi? Ang pagsisisi ay hindi. Ano yun? Unang-una,
hindi depende yan sa feelings, sa emotion. Ibig sabihin, kuminsan, sasabihin ng isang tao, o nga, kailangan pagsisihan ko, makasalanan ako, si Kristo namatay para sa akin. Pero kung tunay na nagsisisi ako, kailangan feel na feel ko, kailangan daman-dama ako, kailangan naiiyak ako, kailangan mapapaluhod ako. No? Hindi ganon. Pwede mangyari yun. Sana mangyari yun. Kaya lang, hindi emotion yan. It's not what you feel. Repentance, pagsisisi, ay isang desisyon. Basta nagdesisyon tayo. Tama ito sa Panginoon, yan ang susundin ko. Mali ito sa mundo, hindi mo na susundin yan. Desisyon. Whatever the feelings are. Pangalawa, ang pagsisisi ay hindi sorry ako sa aking mga nagawang hindi tama, sa aking mga kasalanan, kasi natatakot ako kung ano ang mangyayari sa akin pag ako'y namatay sa kasalanan. Kasi sabi ng pare, sinasabi rin natin dito, kung medyo serious wrongdoing, mortal sin sa ating Catholic theology, namatay ka, sa impyerno punta mo. Ayoko magpunta sa impyerno, kaya pagsisisihan ko, kaya ako ay nagsisisi. Hindi rin tama yun. Hindi tunay na pagsisisi yun. Kasi yung kinatatakutan natin, yung mangyayari sa atin, kung walang impyerno, hindi natin tatalikuran pala yung ating ginagawang masama. Pero natatakot tayo, tinalikuran natin, while that might be a good first motivation, pero kailangan yung pagsisisi dahil mahal natin ang Diyos. Alam natin na siya ang nasasaktan pag tayo ay nagkakasala na tinatalikuran natin siya. Kaya pinagsisisihan natin yun. Hindi dahil natatakot tayo na mapunta sa impyerno. Okay. Kung tayo ay magsisisi, ano ang kailangan nating gawin? Unang-una, magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka. Pag may kasalanan sa buhay mo, aminin mo na kasalanan. Kasi sa mundo ngayon, iba na eh. Kahit na yung mga popular kasi na yung reproductive health bill. Kasi yung reproductive health, nung ipinakita na ibig sabihin pala nun, abortion, sabi ni Hillary Clinton, reproductive health is abortion. Uy, pinalitan nila. Ginawa ng responsible parenthood bill. Di ba? Pinagaganda eh. No? So, tayo, pag may kasalanan, wag natin tawagin kung ano yan. Na yung bata, na yung teenager, na sabi ng tatay, may edad ka na, kailangan maging lalaki ka na, dadalhin kita doon sa Red House, para magkaroon ka ng karanasan. Yan ay iyong growth experience para maging lalaki ka. Hindi, basta tawagin mo, kasalanan yun. Pagtatalik sa labas ng pag-aasawa ay kasalanan. So tayo, we can excuse ourselves na kung ano sinasabi natin. Basta magpakatotoo tayo. We need to be honest. Yung kasalanan, kasalanan. Wala nang ibang tawag dyan. Pangalawa, magpakumbaba tayo. Ibig sabihin, pwedeng nakikita natin, may kamalian sa buhay ko, gusto ko nang mawala yan. Pero, nagsisikap tayo, sariling sikap ba, na, sige, mali ito, basta aalisin ko na sa buhay ko. And inevitably, we fail. We should be humble enough na bumanap ng tulong, lalo na sa Panginoon. Panginoon, hindi ko kaya ito. Maraming beses na. Maski mga mamampisan, di ba? Pagtapos BSDU, balik sa dating ugali. Yun na naman, ang kasalanan. Nagugumpisan na naman. Yun na naman, ang kasalanan. Kasi baka, nagano tayo hindi, kaya ko ito. Kasi mali, yung mali, hindi ko gagawin. Ganon. Aminin natin, hindi natin kaya. Kailangan natin ang grasya ng Panginoon, kailangan natin ang tulong niya, kailangan pa rin natin pati yung suporta ng ating mga kapatid. So, we're willing to change, but at the same time, we must be willing to receive help from the Lord kasi we cannot change by ourselves. Ngayon, pangatlo, pag nandun na yun, itakwil natin ngayon yung kasalanan. Talikuran natin yung kasalanan. At magdesisyon tayo na hindi na natin gagawin. Again, it's an act of the will. It's a decision. Now, sa totoo lang, siguro tayong lahat naman nararanasan natin, alam natin may isang bagay na hindi tama, ikukumpisan natin, tinalikuran natin, pero nahuhulog tayo ulit. Iba yun.
Kasi kahinaan talaga ng laman ng tao yan. At yung demonyo talagang napakagaling na pabaksakin ng isang tao. Pero ito ay desisyon nga. Tinatalikuran ko ito. Ayoko ito sa buhay ko. No? At pagsisikapan ko sa tulong ng Panginoon na hindi na mangyari ulit ito. So, we renounce that sin. Pangapat, ihingi natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kasi kahit na anong kasalanan, ang Diyos ultimately, siya tayo nagkakasala. Kaya hihingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. At ito sabi sa Biblia, 1 John 1, verse 9, if we acknowledge our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. Uy, napakaganda nun. No? Napakagandang assurance na kung aaminin lang natin at tatalikuran natin ang kasalanan, patatawarin tayo. No? Patatawarin tayo. At yung pagpatawad ng Diyos, iba sa tao eh. Yung tao kasi, sige, pinapatawad na kita, pero daan sa ilong, o di ko makakalimutan kasi ganito talaga, pag nakita lalabas na naman yung galit ng isang tao. Sa Diyos, pag nagpatawad, wala na. Nakalimutan na niya. No? The slate, pag linagay sa blackboard, binura na, it is white clean. So, ito yung assurance natin sa Panginoon. No? Magandang storya sa Biblia tungkol sa pagpapatawad ng Diyos, yung storya, parable ng alibughang anak, the prodigal son. So, alam naman nyo, pero tingnan natin ulit. Dalawang anak, itong isang tao, sabi nung mas bata, na, papa, bigay mo na sa akin yung mamanahin ko. No? So, binigay sa kanya, punta sa ibang bansa, nag-happy-happy doon, hanggang naubos niya sa life of dissipation. No? Wine, women, and movie. Yung ginawa niya, kaya naubos lahat. At tama-tama, nung nangyari yun, nagkaroon ng economic downturn. No? Parang nangyari sa mundo ngayon. Kaya nga, wala na siyang makain. So, naging, na siya magagawa sa pabuyan. Pero kulang pa rin yung pagkain, kaya iniisip niya sa sarili niya, gusto kong kainin yung kanin baboy eh. Kaya lang walang nag-aalok. No? So gutom na siya, kaya he came to his senses. Sa bahay namin, maraming mga alila doon na kumakain sila ng mabuti. O bakit ako dito? Gugutumin ako. Sige, babalik na ako sa aking ama, sasabihin ko, ako'y nagkasala sa langit at laban sa iyo. Huwag mo na akong tratuhin bilang anak, ngunit isang alila mo. At yun nga, nung sabi dito sa istorya, nung malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. So, ibig sabihin, itong ama pala niya, siguro araw-araw, nandun, naghahanap, sana, umaasa, hoping against hope, na bumalik ang kanyang anak. At ngayon, sa araw nga nito, merong malayo dumadating. Marumi siya. Sira-sira yung kanyang damit. Pero parang namumukhaan ko ito. At nung palapit-palapit na, anak ko. At nung nakita sila, inumpisahan na nung anak yung kanyang prepared speech. Ako'y nagkasala, laban sa langit at laban sa iyo. Hindi naman nakikinig ang ama eh. Sabi niya sa ibang mga alipin, no? Ayan, lagyan niyo ng magandang damit. Tsaka yung sandalyas niya. Tsaka patayin yung pinatabang buya. No? Kasi magsiselebration tayo, magkakaroon tayo ng party. Sapagkat itong anak ko na patay ay nabuhay ng muli. Itong nawawala ay nahanap ng muli. Ito ay napakagandang parable about the forgiveness of God. Kasi grabe talaga yung ginawa ng alibughang anak na yun. Yung paghingi pa lang ng inheritance, parang sinasabi noon na gusto ko sana patay ka na. Kasi doon sa panahong yun, yung inheritance ay binibigay lang pag namatay yung ama. So yung kanyang paghingi, parang hindi ko na mahintay, sana patay ka na, pero nandiyan ka pa rin eh, so bigay mo lang sa akin. Tapos linustay na niya, no? Yung paggastos niya, linustay niya ang kayamanan ng kanilang pamilya. So, napakasama ng ginawa niya. Ngunit nung bumalik siya, hindi lang na tinanggap siya bilang anak. At kinalimutan na kung ano pa man yung napakasamang nagawa niya.
So, ito mga kapatid, ito yung pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos at yung kanyang pagpapatawad sa atin kung tayo ay hihingi ng patawad. Ngayon, tayo mga Katoliko, meron pang isang kailangan gawin natin, yun ay mangumpisal. Sabi ng mga Protestante, bakit kailangan mangumpisal? Sa Diyos, basta diretso ako sa Diyos, sabi nga ako ng tawad sa Diyos. So, okay na yun. Kasi mga kapatid, yung pagkakasala ay hindi lang doon sa isang tao, ngunit sa katawan ni Kristo. Kasi nagkasala tayo sa Diyos eh. Kung meron akong sinuntok o minura, nagkasala ako sa tao yun. Pero sa totoo lang, nagkasala ako sa Diyos. Kaya nga kailangan unang-una magpunta ako sa Diyos para pagsisihan at humingi ng patawad. Sana magpunta rin ako doon sa taong ginawa ko yun at humingi ako ng patawad. Pero kadalasan, yung mga ginagawa natin na masama, o sabihin natin, marami tayong naapektuhan sa ginagawa natin, hindi naman pwedeng isa-isahin mo yun. At pangalawa, yung pagkakasala nga natin sa isang tao ay laban sa katawan ni Kristo at lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, sa totoo lang, kung ako nagsisisi, kailangan magpunta ako doon sa tao na sinaktan ko at magpunta ako sa lahat pa ng Kristiyano sa buong mundo sapagkat nagkasala rin ako sa kanila. O, ibig na ngayon ang gagawin sa pare. At yung pare, in the name of Christ, in the name of the Christian community, pinapatawad tayo. So, kailangan mag-umpisa rin yung mga Katoliko. Ano yung mga specific na kasalanan na talikuran natin, na pagsisihan natin? Ang pinag-uusapan natin dito, yung serious sins sa Catholic theology, mortal sin. Actually, lahat naman ng kasalanan kailangan pagsisihan. Pero meron yung kasalanan na pag ikaw namatay, sa impyerno ang punta ko. At meron namang ibang kasalanan, venial sins, na, well, masama rin yan. Kasi ang tawag sa atin na maging banal, tulad ng kabanalan ng Diyos. Pero hindi ka naman ma-impyerno pag namatay ka na gumagawa ka ng mga ganung bagay-bagay. So, hindi yun. Hindi yung naiinis ako eh. No? Wait, hindi maganda yun. O nagagalit ako, pinagalitan ko, sinigawan ko, yung kasama ko. O, hindi maganda yun. Pagkakasala rin yun. Kailangan pagsisihan rin natin yun. Pero hindi mortal sin yun. No? Kaya, focus natin, ano ba yung mga serious sins na kailangan i-renounce natin, talikuran natin. Unang-una, involvement in non-Christian religions. Tayo Kristiyano, Kristyanismo ay reliyon, hindi tayo pwede maging involved sa ibang mga reliyon. Alam nyo, isang mahirap na nangyayari ngayon, yung ibang mga kapatid natin sa Middle East, lalo na sa Saudi Arabia, no? Para manatili yung trabaho nila, para ma-promote sila, o kung minsan ginigipit sila, o kailangan mag-convert ka. Nako-convert sila sa Islam. No? So yung ganun, serious wrongdoing yun. No? Ano pa man yung, ano mo, kasi pinipilit ako, pero tinatalikuran mo eh. Imbis na panindigan mo, siyempre yung naninindig sa ganun, pwedeng apihin, pwedeng maraming tapao, pwedeng ma-deport, pwedeng ipreso, pwedeng patayin. Ganun talaga ang tawag sa isang Kristiyano eh. So, involvement in non-Christian religions. Kaya siguro, sa mas nakararami, hindi naman yung talagang ibang reliyon. Islam, Buddhism, Judaism, hindi naman yon. Pero marami dyan na reliyon na nagpapanggap na hindi reliyon. Tulad ng Freemasonry. Sabi ng simbahan natin, hindi pwedeng maging mason at maging isang Kristiyano. Pero meron mga mason sa ating simbahan. Meron pang naglilingkod yan sa mga parokya. Siguro hindi lang naiintindihan, so kailangan sabihin sa kanila. No? Sinasabi ng ating simbahan, hindi pwede na ikaw ay Kristiyano, Katoliko, at ikaw ay isang mason. Kasi yung pagkamason, ano yun eh? Reliyon yun eh. Kasi sinasabi nila, hindi reliyon to. Fellowship lang to. International fellowship lang to. Gusto lang namin maganda ang aming samahan. At dito, kahit na sino sinasama mo, pwede dito. Ayun na lang ang problema eh. Yun na nga ang problema. No? Kasi kung Kristiyano ka, isa lang yung sinasamba mo.
ang Panginoon Diyos, si Jesus. Ngayon, kung pwede, kung ano-ano, at miyembro ka dyan, sinasabi ng simbahan, hindi pwede yun. So, nagpapanggap, no? O yung New Age. Yung mga hindi masyadong naintindihan yun, huwag na lang ngayon dahil masyadong mahaba yan. Nasa full course by itself. Pero yun nga na, kasi basically yung New Age, pag sinasabi sa'yo, the oldest temptation in the world na doon sa paraiso, na sabi nung ahas kay Adan at kay Eva, you will be like gods. Pag kumain ka na sa prutas na yan, you will be like gods. That is the New Age temptation. Na ikaw ay maging Diyos. Kasi yung pagka-Diyos, nasa sa atin lahat yan. At sabi nila si Kristo ay tao lamang na nadiskubre ang mga sikreto ng New Age, kaya siya ay naging ganon, na masyado siyang, di ba, gumaling at sumikat, no? So, kaya may mga kurso yan, mayroong transcendental meditation, no? Para you connect with your inner self, no? Mga yoga, mga exercises, no? So, bahagi yan ng relihiyon na ito nga, New Age religion. So, basta kung ano pa man yun, na hindi sa ngayon, sa tunay na Kristyanismo, hindi kailangan tayo maging involved doon, kailangan pagsisihan natin yan. Pangalawa, kailangan seryosong kasalanan pagsisihan, kailangan ay spiritualism and the occult. Yung okulto. Ibig sabihin, witchcraft. Pero mga ngayon, mga witches na meron silang nagsasama-sama sila. O fortune telling. O minsan tayo, titignan natin yung dyaryo. Ewan ko kung meron pa yun. Yung horoscope. No? Yung fortune. No? Tapos sasabihin ng isang tao, hindi naman talaga ako naniniwala dyan eh. Pero sabi, yung kapalaran mo ngayon, baka lumabas ng bahay. Para baka siguro, hindi ako lalabas ng bahay. Kung naniniwala ka, di ba? So, kalumuhan yun. Yung mga ganong spiritualism, kinundina sa Biblia. Bakit? Kasi alam ni Yahweh na pag nag-umpisa ka dyan, yan ang laruan, playground ng demonyo. Pag inumpisahan mo yan, yung witchcraft, yung spiritualism, yung seance, yung magsasama-sama, tapos madilim, may kandila, tapos tatawag ng patay, ng spirito ng patay, no? Para usapin sila. Yung spirit of the glass, no? Yung may baso, tapos may mga letra dyan, tatanungin mo, ilalagay niyo yung fingers nyo, tapos gagalaw yung baso para i-spelling kung ano yung sagot, no? Lahat yan. That is the whole area of spiritualism and the occult. Umisa sabi ng iba, enjoy, ano lang naman, happy-happy lang, enjoy lang. Peligroso. Kasi binubuksan mo ang pinto para sa demonyo na makapasok sa ating buhay. Kaya kinundina ni Yahweh sa mga Israelita at sa ating rin, ay sinasabi, serious wrongdoing yan, talikuran mo yan. Pangatlo, sexual wrongdoing. The whole area of sex na lalong-lalo na ngayon, talagang iba na talaga ang nangyayari sa mundo natin. No? Kung hindi naman napakatagal doon, medyo tapat pa ang mag-asawa sa isa't isa, ngayon wala na. Hindi na nga nag-aasawa ngayon, tapos iiwan ng asawa. No? Pero yung pagtatalik, para lang sa mag-asawa, na asawa na valid, at para sa ating Katoliko, sa simbahan. Anything outside of that is serious wrongdoing. Kung adultery man yan, o kung walang asawa pero nagtatalik, o lalong-lalo na kung ang sexual wrongdoing ay parehong sex. Marami na rin ngayon yan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. All of that is sexual wrongdoing at kailangan niyang talikuran. Ano pa yung ibang area? Mga krimen na seryoso. Kasi marami namang krimen, no? Medyo nag-shoplift ako. Masama yun, huwag mong gawin yun, pagsisihan ko yun. Pero hindi naman siguro ganun kaseryoso yun. Pero yung murder, yung rape, yung kidnapping, yung armed robbery, no? Yung kabulukan on a grand scale, lahat ito ay mga krimen na napaka-seryoso, na masyadong naapektuhan, napipinsala ang ibang tao at ang buong bansa. So yan, kailangan pagsisihan din yan. Tapos, yung paglalasing
at pag-droga. Ngayon, hindi natin sinasabi yung pag-inom. Yung pag-inom by itself, hindi naman problema yung pag-inom ng alak. Kung nasa Europa ka nga, yun ang ano nila, tubig nila. Tapos, si Pablo, sabi kay Timoteo, no, kasi medyo sira yung tiyan niya. Uminom ka ng konting alak para makatulong sa'yo. So, it's medicinal, di ba? Pero yung sobra na ikaw ay nalalasing. O hindi ka man nalalasing, pero sobra-sobra na yung pera na kailangan sana ginagamit mo para sa iyong pamilya o para sa kabutihan, ay dinudustay mo lang sa ganun. So, yung paglalasing, pagdodroga, ay mga serious wrongdoing na kailangan talikuran. Ngayon, yung ating pagsisisi ay nagiging kompleto lang pag tinalikuran na nga natin ang kasamaang yan at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon. Sabi nga natin, yung isang tatalikuran natin, yung running our own life, bahala ako sa buhay ko. No? Ngayon kailangan, sinasabi natin sa Panginoon Diyos, no? Ako ay sa iyo, ikaw ang mamumuno sa aking buhay, ikaw ang magpapatakbo sa aking buhay. Kaya ngayon, kailangan naman natin yung pangalawa na pananampalataya. Kasi hindi rin madali na sabihin sa kahit na kanino, minsan kahit na sa Diyos, sige, bahala ka na. Kung ano ang gusto mo, yun ang gusto ko. Mahirap sabihin yun. No? Lalo na, pag alamin natin, minsan ng Diyos, kung ano-ano pinagagawa sa atin na baka ayaw natin. So, pagsisisi ngayon, pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? It's pagtiwala yan sa Ebanghelyo. Yung mabuting balita ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating pananampalataya ay yung ating pagtingin, pagkilala, pagtanggap, hindi lang kay Jesus bilang mensahero, pati na rin yung kanyang mensahe. So the fullness of the good news. Kasi pwedeng sabihin ng isang tao, kung nga, tinatanggap ko kay Jesus, siya ang aking Panginoon. Pero hindi nabubuhay sangayon sa utos niya. Hindi pwede. Kasi yung mensahe ni Jesus, yung kanyang kautusan, yan ang kabuuan ng pagtanggap sa Kanya. Kasi itong pagtanggap na ito, hindi intellectual lang nga. Pero kinikilala natin na si Jesus ay nagpunta sa mundo at siya ang aking personal na tagapagligtas. Kung ako na lang ang isang tao sa buong mundo, si Jesus ay pupunta pa rin sa mundo, magiging tao, ibibigay ang kanyang buhay para sa akin. Yung relasyon namin, hindi lang yan some intellectual understanding, but that is a personal, intimate, personal relationship with Christ. Ngayon, kung personal yung relasyon na yan, kailangan yung desisyon rin natin ay personal. Sabi sa Revelation 3, verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears me and opens the door, I will come in and we will have a meal together. No? Yun ang sinasabi ni Jesus. Kasi si Jesus, parating kumakatok lang sa pinto ng ating puso, at naghihintay lang. Di ba sabi natin kanina, pag ikaw ay umiibig, hindi mo pinipilit kahit na alam mo makakabuti. So Jesus, alam niya na tayo ay kailangan tanggapin natin siya sa ating buhay, pero nandun siya, kumakatok lang. Pag bubuksan natin, sabi niya, magsasali-sali tayo, kakain tayo. We will have fellowship. We will have an intimate relationship. And then of course, yung ultimate understanding of that, siya mismo yung pinagsaluhan kasi siya ang bread of life. Pero itong personal act and decision, unang-una, it is a definite act. Kailangan buksan natin yung pinto. Hindi lang yung salita na, o nga, ganun nga, naintindihan ko, kailangan buksan natin ang pinto at papasukin si Jesus sa ating buhay. Pangalawa, it is an individual act. Ako lang, ikaw lang ang pwedeng gumawa niyan. Hindi pwede sabihin ng mga mister, o sige, magsisimba ka, pagdasal mo na lang ako. Hindi pwede. Pwede yun, di ba? Pwede pagdasal. Pero para sa kanyang pagtugon, sa tawag ng Panginoon, sa kanyang pananampalataya, hindi pwede yun. It is a personal act. No one can do it for me. Ako lang ang maaaring gumawa nun. Pangatlo, it is a deliberate act. Ibig sabihin talagang
desisyon na gagawin. Kasi yung iba, sinasabi nila, lalong-lalo na yung, alam nila yung storya ni Saul, no, na naging Paul. Diba? Minsan na papunta siya, maghahanap ng mga Kristiyano para hulihin sila at ipreso. At nung nangyari yun, biglang may bright light, nagsalita ang Panginoon, at yun na yung kanyang conversion. So yung iba, pilosopo, sasabihin, kung talagang initiated by God ito, no, tapos siya naman talaga nagmamahal sa akin, sige, antayin ko na magkaroon ng flash of lightning. So, piligro siya, makatamaan ka ng kidlat. Pero hindi nga ganun. For most of us, yun nga kasi desisyon eh. It's not an emotional experience. Hindi yung, may nangyari sa akin na talagang nadama ko ang pagmamahal. Well, sometimes that will happen, pero hindi yun. Kailangan alamin lang natin, Jesus is standing outside the door of our hearts. No? And yung deliberate act, bubuksan ko yung pintong yun. Pangapat, itong pananampalataya is an urgent act. Kailangan gawin na ngayon. Hindi bukas, sa isang bukas, kailangan ngayon. Yung kinabukasan is uncertain. Hindi natin alam. And time is passing away. No? Masakasaan ka, o ma-road rage ka, binaril ka, o kung ano pa man dyan, hindi natin alam eh. Time is passing away. We need to make this decision para masiayos ang ating buhay, ang ating relasyon sa ating Diyos. At panglima, it is an indispensable act. Kasi yun nga yung double action response. Pagsisisi at pananampalataya. Kailangan yung dalawa ay nandyan para matanggap natin ang kabuuan, ang lahat ng gustong ibuo sa atin ng ating Panginoon. Yung pananampalataya ay yung pagtiwala sa lahat ng ipinapangako sa atin. Lahat ng sinasabi sa atin ng Panginoon. May magandang istorya sa Biblia. Ito yung nung yung mga disipulo nandun sa boat, no? Tapos mahangin, malakas ang alon. Tapos may nakita sila naglalakad sa tubig. Sabi na, multo. Tapos nakita si Jesus. No? Sabi ni Pedro, si Pedro kasi kung ano hindi nag-iisip basta nagsasalita lang sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, tawagin mo ako, pupuntahin mo ako dyan, sa'yo, makapunta ako sa'yo. At isa lang ang salita ni Jesus, sabi niyo, halika. Lumabas si Pedro sa boat nila at nag-umpisa maglakad sa tubig. Physical impossibility. Nag-umpisa siya, naglalakad siya. Pero siguro, nung ginagawa niya yun, after a few seconds, nahalata niya, ang lakas ang dilima, ang lakas ng hangin, ang laki ng wave. Tapos pagtingin niya, nag-apak ako sa tubig. Nag-umpisa siya lumubog. Panginoon, sakluluhan mo ako. So, pinuha siya, why did you doubt? Sabi, O you of little faith, why did you doubt? Pero ano sinasabi dito? Yung salita ng Diyos, mapagkakatiwalaan natin. Nung sabi ni Pedro, tawagin mo ako para magpunta dyan. Alam naman niya, may tubig bago siya makarating doon. Alam naman niya, naglalakad si Jesus sa tubig. At isang salita lang ni Jesus, halika. Nung nagtiwala siya doon at lumabas siya doon sa boat, naglakad na siya. So, this is important. Yung ating pananampalataya, yung ating trusting in our God, yung ating paniniwala na kung ano man ang sinasabi niya, pinapangako niya ay mangyayari. At alam niyo mga kapatid, maraming pinapangako ang Panginoon. Titignan lang natin yung Biblia. Kanina nakita natin yung isa, huwag tayong mag-alala, no? Sa ating kakanin, sa ating isusuot, basta tunahin natin yung kaharian ng Diyos at lahat ito, ibibigay niya. So, marami siya sinasabing ganyan sa kanyang salita. Ngayon, just like repentance, what is faith not? Ano hindi yung pananampalataya? Unang-una, pareho rin ng pagsisisi, hindi siya feeling, hindi siya emotion. Hindi yung, feel na feel ko, makakalakad ako sa tubig. Kahit na ano pa man yun, basta tinatanggap lang natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, kahit na ano pa man ang ating nararamdaman. Pangalawa, hindi yan yung sana, no? Parang yung wishful thinking ba? Sana nga, mangyari, no? Again,
Kung sinabi ng Diyos, yun ang pinaninindigan natin. Hindi yung I wish, I hope, sana nga. Basta sinabi ng Diyos, yan ang mangyayari. Pangatlo, hindi yan yung takip mata, nalulundag na lawo. Sige, sabi ng Diyos hindi ko nga alam, ito yung cliff, tatalon ako, takip mata, bahala na. Kasi, alam naman natin, pag sinabi ng Diyos, magagawa mo yan. Nung unang umapak si Pedro doon sa tubig, dahil nga, inimbitahan siya ni Jesus, halika. At ganoon din sa atin. Alam natin ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Alam natin ang Diyos ay may lahat ng kapangyarihan, maaari niyang gawin. No? Kaya kung ano man ang sabihin niya, mapagkakatiwalaan natin. Pinangakuan tayo ng Diyos ng bagong buhay, yung pananampalataya ang pagtanggap ng buhay na yan, at hayaan natin ang Diyos na ipakita sa atin kung paano natin isasabuhay. Kasi hindi naman ganun lang yun no? Kaya nga yung ating faith walk is a lifetime experience. Kaya nga wala makapagsabi, hindi, alam ko na lahat yan. No? Kaya hindi ko na kailangan yung kung ano pa. Kasi we are continually growing Holiness nga yung tawag sa atin Pero ipinakikita ng Panginoon at kung hahayaan lang natin siya, marami pa tayong matututuhan. Kailangan lang willing tayo na manghari ang Diyos sa ating buhay at hayaan siya na ipakita sa atin kung ano nga ba. So kung meron tayong pagsisisi at pananampalataya, what will happen? Ano yung consequences of repentance and faith? Sabi dito sa Gawa, Acts 16, verse 31. Believe in the Lord Jesus, and you and your household will be saved. So ano unang-una? Ito ay pangako ng kaligtasan. Na imaliligtas tayo sa kadiliman, sa kasalanan, kay Satanas, at sa kamatayan. Ito ay pangako ng pagpapatawad. Ito ay pangako ng buhay na walang hanggan, kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Ano pa? Ano pa ang mangyayari kung tayo ay nagsisi at nanampalataya? Ito may pangako pa ang Diyos sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 11, verses 9 to 13. Ito very familiar passage to all of us. Sabi ni Jesus, and I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Dali talaga magturo ni Jesus no? Basta't sinasabi, humingi kayo, ibibigay. Pero nagbigay pa siya ng comparison. Kung kayo, makasalanan kayo Pero kung yung anak nyo, hihingi ng tinapay, hindi naman bato ang ibibigay nyo, mahal nyo Diba? Kahit na makasalanan ka. Sabi niya, kung ganun pala, di lalo na. Ang Ama na Diyos, na lubos-lubosang nagmamahal, na perfect ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. So, itong verse na ito ay pangako ng bagong buhay sa Espiritu Santo. How much more will the Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Pwede natin ipagdasal, pwede natin hilingin, pwede natin hingiin ang higit pang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kasi makikita natin, as we go on with this Christian Life Seminar, maraming Kristiyano na hindi nabubuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero dito sa pangakong ito, sinasabi ni Jesus, hilingin mo lang. Kumato ka lang, bubuksan, ibibigay sa iyo yan. A greater outpouring of the Holy Spirit in our lives. So mga kapatid, 2,000 taon na ang nakaraan, nung nag-umpisa yung public ministry ni Jesus, sabi nga niya, yung announcement niya, repent and believe in the gospel. Magsisi kayo at manampalataya, maniwala sa Ebanghelyo. Yan pa rin
Yan pa rin ang tawag at challenge ng ating Panginoon ngayon. Sinasabi niya, talikuran niyo yung kasalanan, yung kamalian, yung kasamaan, yung kadiliman, at lahat ng obstacles para kayo'y maging mas makadiyos. At tanggapin niyo si Jesus bilang inyong tagapagligtas at Panginoon. Kung tayo tumugon, kung tanggapin natin yon, marami nga ipinapangako ang ating Panginoon. Kaligtasan, pagpapatawad, pagbalik loob sa ating Diyos, buhay na walang hanggan, kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Ito yung pinapangako ng Panginoong Diyos that are made available to us. So mga kapatid, tanggapin natin. Kasi challenge ni Jesus yan eh. Repent and believe in the gospel. Believe in Jesus. At pag tinanggap natin yon, pinagsisihan natin ang ating dating buhay at tayong humarap at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon. Ngayon tumingin tayo. Ano nga ba itong kabuuan ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay? At expect it. Yung maranasan natin sa ating buhay. Yung kapayapaan, yung kaligayahan, yung kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon, sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.